nagpa-opera, lagi, madalas, yung katarata or pterygium, bumabalik. Tama? Or maswerte naman kung 10 years wala, nagpa-opera siya after 10 years walang nangyari. Bonus yun. Pero madalas so talaga, naging unsuccessful or maging successful man, mas naging insensitive yung mata ng karamihan. Mas bumabalik yung problema nila sa mata. Ayan. So, ayan, matanong ko lang. Again, tita, may suot na po kayo eh. Sino dito yung may ano? Tita, pwede pa kayo magsuot? Kuya Sir Jay, pasuyo pahiramin natin sila, sila tita. Para Tapos, pasuyo ako kay, Lan, pahiramin na natin mga si tita. Ito, si Ronald. Para lahat tayo, Kasi minsan, lalo na pag distributor na yung kausap ko, tapos marami sila, mainit sa mata pag hindi naka-eye speak eh. Hindi, biro lang. Okay lang, tita? Nakikita naman? Okay. Wala pong grado yan, ha? First time nyo magsuot, baka may maramdaman kayo na medyo mabigat yung noo, tapos parang may gumagapang sa mata, makati yung mata or nagluluwag kayo, tapos inaantok. Okay, bukod sa nakakantok yung speaker, nakakantok po talaga yung eye speak. Yes, nakakantok po talaga yan. Ayan po, nakaka-relax. Ayan. So, sa ngayon, sino po nakakaramdam nito? Yung mga ganito problema? Or sino sa inyo may 20/20 vision ngayon? 20/20 vision. Si Sister Nelly. Si Sir, 20/20 vision pa? Ikaw. Oh. Hindi na. Okay. So, bibihira na. Pero kung tutuusin, madalas nagkakaroon ng problema o yung natural na degeneration, yung pagka-problema natin sa mata is, alam niyo ba, 60 years old pataas. Pero sa ngayon, masakit, bata pa lang. Diba? Madalas nababalitaan na natin yan. Meron ng problema sa because of gadgets. Alam nyo, effective to, ito rin sa mga distributor. Yung ganitong slide, kung tatanungin nyo sila kung may 20/20 vision, bibihira lang yung nagtataas ng kamay. Kung tatanungin mo sila, may nagluluha, masakit lagi ang ulo, may katarata, may suot na grado, marami hong nagtataas. Actually, kahapon galing mo kami Cavite. Ang attendance doon, 300. Kasama teachers, magulang. Halos lahat sila interesado sa salamin. Sa ngayon, wala pa akong bumibili, follow-up pa lang. Pero, ang punto doon, next week magkakaroon ulit ng schedule, oras na talaga ng grupo, which is i-explain lahat. Kasi sumingit lang kami doon sa event. Pero, ayan po, idagdag ko lang, kung magkakaroon kayo ng slides, idagdag nyo to. Tanungin nyo sila kung ano yung mga nararanasan nila dito. Karamihan mayroong problema sa mata. Yan. About the MGI, and Megachlor International is a pioneering company that procure high-level nanotech. Lahat po ng produkto ng MGI is external use. Okay? So nagsimula po ang MGI sa Indonesia, sunod po sa Pilipinas. Okay? Indonesia, Philippines, Malaysia, then Thailand. Sa ngayon, yung opisina natin dito sa Pilipinas, itong headquarters, sa Thailand at sa Indonesia, parang ganito din. Ganito din kalaki. Headquarters. Okay? And, yan, gano'n ba ka-importante yung mata natin? Matanong ko yung bago. Nay, gano'n ka-importante yung mata natin? Anong tawag yan? Window of the soul. Yes, tita. Mahalaga sa akin kasi nahirapan din ako magbasa. Okay. Pero ganito tita, meron akong kaibigan, negosyante. Yun nga lang may problema siya sa mata. Ang gusto niya, yung isa niyang mata, napalitan ng normal na mata. Bibilihin niya ho ng 10 million. Kung if ever po, okay lang po ba kayo maging donor? 10 million pesos tita. Sa mata. Actually, ako papayag ako kung tatlo yung mata ko eh. Kasi dalawa naman mga... Kung yun nga lang eh, dalawa nga lang yung mata eh. Papayag ako kung tatlo. Yun nga lang, di ba? Ito, huwag na natin ito i-emphasize gaano ka-importante yung paningin natin. Diba? Tanungin mo yung, actually, mga 12 years old na bata,
pag tinanong mo kung ano pipiliin niya, paningin niya o yung laruan niya? Laruan pa, no? Pero what I mean is, imaginary situation. Natural instinct ng tao, mas pipiliin nilang kumbaga ba tawag niyan? Maging okay yung mata nila. Kumbaga, kung pipiliin ka na, kung papipiliin ka na, tawag nito, pagbayarin yung mga kasalanan mo, it's either mawalan ka ng paningin or mawalan ka ng kamay. Malamang, kamay na lang. Tama? Which is, yan po yung natural instinct natin. Yun nga lang, alam natin na importante yung mata natin, pero madalas sa atin, hindi natin alam paano protektahan. Tama? Ayun, ito, tip sa atin lahat. Alam niyo po ba na, ito po yung nabanggit ko, 2 years old na bata, dyan pa lang ho, nakaka-recognize ng kulay. And 21 to 22 years old, dyan na po, na-fully develop ang mata ng kabataan. Yun nga lang, ang bata po ba, ilang taon nagkakaroon ng cellphone? 2 years old, grabe naman. Pero madalas, ito 2 years old, nakakapagpindot na, marunong mag-YouTube. Ang 5 years old, bigyan mo ng cellphone, mga ilang araw, mas magaling na mag-cellphone sa iyo. Tama? Ngayon, nasa digital world na tayo, kung saan ang kabataan, mas mabilis sila, mas techy sila. Yun nga lang, hindi pa na-fully develop yung mata nila, naaabuso na. Okay? So, kailangan natin maging aware. So, 60 years old, dyan pa lang nagkakaroon ng natural degeneration. Ang lola ko po is 83 years old, taga Bicol. Kaya niya pa pong maglagay ng sinulit sa karayo, sa butas ng karayo. Pero hindi siya marunong mag-cellphone. Ang kaya niya lang gawin, ang habit niya madalas, punta ng simbahan, magbilad ng palay, magpakain ng hayop, tapos pindot ng TV, patayin, yun lang. Cellphone, pahawakin mo lang, pag naka-video call na, yun lang. Pero what I mean is, sa ganong edad niya, na-pervert yung mata niya na hindi masira. Yun nga lang, hindi siya sulit sa uso. Cellphone para lumabo. Yun lang, wag. Ayan, the problem is, sa ngayon, 30 years old, 20 years old, relate tayo dyan lahat. Halos lahat may problema sa mata. Yes. Makita natin sa labas, may kumpul ng estudyante, may kumpul ng mga empleyado. Madalas sa kanila lang salamin. Lalo na ho yung mga call center agent. Yung nakapunta ho, galing ko kami ng Pampanga, yung matanda, nakalimutan niya kung anong trabaho nung anak niya. Sabi niya, ano nga ba yung trabaho na lagi nang pupuyat? Call center. Kasi nga, kailangan nung anak niya. Ayan. So, alam niyo po ba, bakit tayo nagkakaproblema sa mata? Is, ang tinatawag po dyan ay hypoxia. Okay? Kakulangan ng supply ng oxygen ng mata natin. Kaya, dyan po unti-unting nagdeteriorate yung mata natin. Okay? Hypoxia. Ayan, madalas na problema ng mata, ito. Hyperopia, farsighted, myopia, ayan, floaters, astigmatism. Astigmatism is, ito po, matetest nyo kung may astigmatism kayo o wala. Kapag gabi at tumingin kayo sa iilaw at basag, sumasayaw-sayaw, consider as may astigmatism. Kahit hindi ka magpa-check up, basta ganun yung nakikita mo na gabi, tapos basag, may astigmatism ka yan. Ano ba? Katarata. Ayan. Ang katarata po is number 1 cause ng blindness. Actually, hindi po naman po yan malala, hindi gaano malala. Yun nga lang, ang katarata kasi is ang pinaka nagiging dahilan is yung sikat ng araw, yung UV light. Pag hindi naaagapan, doon po nagkakaroon ng yung pagkalala, nabubulag talaga. Yung katarata is yung protein ng cornea ng mata natin, hindi na pa-process ng mata, kaya nagiging puti. Yung protein. Diba? Unti-unti ang mata natin,
Nagre-regenerate yan. Okay? Yun nga lang, kapag hindi na gaano napaprocess because of UV light, nagkakaroon ng puti, natatakpan mismo yung eyebrow. Kaya minsan, ang ginagawa dyan, in-screen. Kung nilalaser. Yun nga lang, again, nagiging sensitive kapag napa-opera na. Ano pa? Pterygium. Ayan. Pterygium. Pugita, yung may laman po sa mata. Kapag ka medyo maliit pa ho, actually ito nung nag-MGI lang ho ako, madalas mas mabilis na ho kaming wait lang, 1 minute. Nawawala. Yung apply, Ayan. malakas. Hello, mic test. Ayan, malinaw naman. Hello. Sorry. Ayan, pterygium. Yung may laman sa mata. Okay? Ano pa? Glaucoma. Ayan. Open angle and close angle. Dalawang klase po yung glaucoma. Pwede pong pwede magkaroon ng glaucoma ang isang tao kahit hindi ganyang kalala. May tinatawag pong suspected glaucoma. Pag nagpa-check up ka, kapag may kaunting pressure yan, kapag hindi naagapan, suspected for glaucoma ka na. Okay? So maganda sa atin, may tinatawag tayong sa company, sa MGI, may tinatawag tayong CSR. Ano yung CSR? Corporate Social Responsibility. Lahat po ng may glaucoma at maibigay nila yung supporting documents natin na, thank you. Supporting documents na medical certificate and OCT na tinatawag, bibigyan po natin ng libreng medical eyewear. Okay? So madalas na habits natin, ito po yung, kumbaga, hindi na natin naiiwasan. Okay? Practice na sa araw-araw. Yung pagbabasa, pagsa-cellphone, nang nakapatay yung ilaw, masama po yan. Okay? Delikado po sa mata natin yan. Kasi nakukonsentrate yung blue light. Sa ngayon po, meron ng study. Ano yon? Alam niyo po ba, overexposure sa blue light is pwede kang magkaroon ng wrinkles. Yes. Nagkakaroon na po ng, nakakatanda po ang overexposure sa blue light. Kaya pagka medyo baby face ka, hindi ka madalas gumagamit ng cellphone. Ayan. Opo, totoo po yun. Yung excessive use of cellphone, hindi lang po yung mata nyo, yung skin, yung balat natin, overexposure, nagkakaroon po ng wrinkles. Ayan. Ano ba? Excessive rubbing of eyes, yung nasisilaw sa mga sasakyan, and ito pa, ito lagi kong dinidiin. Sino sa inyo dito yung may pamangkin or apo na pag sinabing anong paboritong pagkain, ang sasabihin niya kalabasa? Bibihira. Meron, pero bibihira. Lalo na dito sa Metro Manila, pag sinabing anong paboritong pagkain, hotdog, tocino, fried chicken, Jollibee. Nagsabi na ng brand, Which is, kung makikita natin, hindi na huwag gaano napapractice. Actually, minsan nga ito rin, maganda rin kung maging practice na sa loob pa lang ng bahay, dapat ang mismong mga magulang na ang nag-uumpisa na gumawa ng maayos na pagkain. Yun nga lang, sa dami ng ginagawa, sa dami ng ekstrang ginagawa ni nanay at ni tatay, mas madali nang bilihin yung mga masasarap na pagkain. Actually, pwede naman maging masarap yung gulay. Yun nga lang, sa paanong paraan niluluto. Tama? Which is sa ngayon po, itong unhealthy nutrition intake, ito po, madalas na ginagawa ng karamihan. Which is, hindi na natin maiiwasan. Okay? Ano pa? Yung, social media, online entertainment, yung mga ganitong habit, okay? Yung pag-aaral natin, pagtatrabaho, paglilibang, is nasa cellphone. Actually, kung nasa bahay lang tayo, no? Kaya natin makapagpamassage. Kaya natin may magdala ng pagkain sa atin. Tama? Using our cellphone lang. Kaya natin kumita using our cellphone lang. Which is,
overexposure tayo sa blue light. Ito po, tip ko lang. Sino po sa inyo may Facebook? Sino sa inyo may YouTube? Sino sa inyo nanonood ng entertainment? Halos lahat. Ito po, tip ko lalo na sa kabataan. Actually, para sa atin naman lahat. Kung pagkakataon na makulong ka in 15 days, every year, makukulong ka ng 15 days sa isang taon, papayag ka ba? Nang walang dahilan. Tita, papayag ka ba? Bakit? Wala nga dahilan eh. Okay? Pero this time, ito ipaparealize ko sa inyo. Importante na meron tayong digital well-being na tinatawag. Yung paggamit natin ng gadgets, mas maigi for productive lang. Okay? Alam niyo po yung 15 days every year. Kapag gumagamit ka ng social media sa walang kabuluhan, 1 oras sa isang araw, in a year, para ka rin hong nakulong in 15 days. Consider na yung everyday 1 hour mo na walang kabuluhan na mga contents, consider din po yan as nakulong ka in 15 days. Ang tanong, 1 hour lang po ba nagtatagal sa entertainment, sa contents? Hindi na. Kasabay nun, mental health yung naapektuhan, hindi lang yung mata natin. Tama? Ayan. So, factors, again, yan, because of UV light, exposure to glare, smoke, dust, bacteria, and most dangerous is, actually, bakit siya naging most dangerous? Pero kung tutuusin, ang blue light, kailangan po ng katawan natin. Okay? Ang blue light kailangan natin, yun nga lang, napapasobra. Ano po ba yung source ng blue light? Gadgets, ilaw, computer. Kung nakakasira pala ng mata to, pwede pa ho ba kaya natin iwasan? Hindi na. Tama? So ang kailangan na lang, protection na. Yung blue light po, sa panahon natin ngayon, wala na hong gasera. Tama? Ang blue light ho, pwede hong makakapekto sa mata natin kapag sobra. Okay? Ayan. So, isa pa ho sa, kumbaga, pinangangambahan ng karamihan yung overexposure po sa radiation. Okay? Again, sino po sa inyo may cellphone? Lahat. Sino yung walang cellphone? Ayun. Isa lang akong bibigyan. Sino po sa inyo nakapagbasa ng manual ng cellphone? Yung mahabang papel, yung maliliit na letra. Wala. Walang nagbabasa nun. At least, alam niyo po ba, nakalagay dun sa manual, at least 0.5 cm dapat hindi po dinidikit sa katawan ng tao. Kaya mas maigi kung may kausap ka, naka-loudspeaker or naka-headset ka. Hindi po dapat binubulsa, hindi po nilalagay sa dibdib, hindi dapat iipit sa short ng matagal. Kasi mataas po ang frequency ng cellphones. Mamaya i-explain ko kung ano meron dyan. Kung nakakaranas ka ng mga ganitong bagay, ibig sabihin, overexposure ka po sa radiation. Okay? Sa haba ng tulog mo, 8 hours kung nakakaramdam ka ng ganito, overexposure ka sa radiation. Kung madalas kang hinahapo, hindi makatulog, ito po yung malala, infertility. Nagkakaroon po ng hormonal imbalance kapag overexposure sa radiation. Ayan. Ano ba? Overexposure to computer digital devices induce headaches or migraine attacks and worsen pain or other symptoms. Ayan. Madalas po nangyayari is napuputugan po ng ugat po sa mata. Okay? Kung nakita nyo kanina, actually malala na po yun eh. Yung bata na nag-seizure, live, habang hawak yung cellphone. Nag-seizure. Ayan. We are introducing IonSpec. Megaglor International is a pioneering company that procure high-level nanotech. Okay? Non-invasive, pero internally problem, pwede ka pong matulungan. Ayan. Ito po yung nature and technology. Again, lalo na sa mga distributor, hindi po natin lagi dapat approach salamin. Okay? Ang ini-introduce po natin is technology. Kasi po yung eyewear natin, check nyo po, yung eyewear natin, pwede naman siyang isuot ng walang lens. Ayan. Pwede mong isuot ng ganito lang.
and magbe-benefit ka doon sa technology ng eyewear. Yun nga lang, hindi ka protected against UV light at blue light. Again, yung technology ng eyewear, technology ng negative ion, na ipapaliwanag natin mamaya, nailagay po siya sa ibang apparels. Nailagay po siya sa underwear, nailagay po siya sa damit. Ngayon po, may mabibili sa online, ewan ko kung totoo, long sleeve na punong-puno ng negative ion. Palagi ko magkakaroon din ng MGI ng gano'n. Which is, bakit po eyewear? At maganda po nun, again, sa mga distributor and sa mga members po, ano, kayo pong mga bago, tita. Ito pong IonSpec, iisa lang po yung brand. Okay, nakapatent po ito. 12 years na po ito sa market. Nakapatent yung ganitong technology. Walang ibang kumpanya or walang ibang brand na nagdi-distribute ng ganitong frame na may technology. Okay? Ayan. So, ayan yung eyewear natin is nilagyan, coating po siya ng anti-UV light and anti-blue light. Nakapatent, utility patent, design patent, ayan. And yung frame natin, ginamitan po siya ng tinatawag na nanotechnology. Tita, okay lang ba? Kasi para ano tayo? Tita, halika, saglit. Volunteer ka saglit. Ikaw po. Apo. Para maiba naman. First time mo magsuot ng eyewear. Yes. Okay? Ang gagawin po natin, ito medyo i-skip na natin ano, ang gagawin natin is strength test. Sa mga distributor, alam na to. Pero this time, ang gagawin natin, tita, mga distributor, reverse. Okay? First time niya magsuot, tita may pilay ka sa likod. Wala naman. Okay. Gusto daw ng pilay, hindi naman. May cellphone ka sa bulsa. Cellphone sa bulsa. Tama ba yung tanong ko? May cellphone ka sa bulsa? Wala naman, okay. Ma'am, ano pangalan niyo ulit? Ma'am Gina. Okay, taga kabarangay lang naman tayo halos na. Ang gagawin mo, Ma'am Gina, is magpo-45 degrees ka. And, gaganyan ka sa likod. Ganyan, tita. Balik ako. Ang gagawin ko, didiinan ko to, 45 degrees pa, didiinan ko, pipigilan mo hindi ka ma-balance. Okay, again, first time mo isuot si IonSpec, and sa mga distributor, pwede rin nyo po itong gawin. Okay? Ang gagawin ko, didiinan ko, pipigilan hindi mo ma-balance. Sa'yo yan. Hindi ko muna. Okay, 1, 45 degrees pa. Dada dito. Yan. Balikan ko. 1, 2, sige, ganyan ka lang po, ganyan ka lang. 45 degrees po. Yung dito. 1, 2, 3. Ngayon, tita, ang gawin mo, tanggalin mo yung lens. Tapos, ibulsa mo yung cellphone mo. Ibulsa mo direkta sa... Kasi po, bakit pinapabulsa? Kasi po, yung cellphone, yung tela natin sa bulsa, manipis. Ayan. Same procedure, tita. Didinan ko. Kung ano ginawa natin kanina. Didinan ko, pigilan din yung balance. Okay? Okay po, 1, 2, 3. Abante ba? Sabak. 1, 2, 3. Out balance siya. Ano yung explanation? Ang gadgets, ang cellphone, ang smartphone, is mataas po ang frequency. Energy cannot be destroyed, pero nadi-discharge tayo niyan. Okay? Ang katawan ng tao is 5 to 10 Hz. Ang cellphone or ang smartphone is 16 GHz inaabot po. Tita, same procedure. Gusto ko yung eyewear. Tapos, tanggalin nyo po yung cellphone. Sinigurado na. Baka wala.
Hindi na, sige na. Same procedure, abado ko. Hindinan ko, bigyan lang din mag-balance. Okay po? Same procedure. 1, 2, 3. Tapos, ganito. Talagang ganyan. Taas pa. Taas ang kaliwang pa. Kaya mag-balance eh? Wala naman pila dito, no? Tapos po, pantay nyo, ipantay nyo. Sige po. 1. Sige ba dito. Tigasan nyo po. Oh, ito wala akong bilang. Tanggalin mo yung tayo. Sige po. Tapos, ibulsa mo ulit yung cellphone. Tapos, same procedure ulit. Sige po. 1, 2, may pinagkaiba. Ayun din na. Ayan. So, hindi na kami nagsuot na ako sa namin. So, sa nakita natin is ang negative ion or ang technology ng frame is active. Okay? Yung negative ion is nagbibigay siya ng electron sa katawan natin. Immediate effect. Ang mga stones, itong mga stones na to, okay? Ang mga stones na yan, hindi po siya effective kung mismo kinuha mo yung black tourmaline at hinugis mo na eyewear. But because of eyewear, because of nanotechnology, ang ginawa po ni nanotechnology, itong mga stones na yan, piniliit niya ng sobra. Kasi po ang mga stones na yan, para mag-emit po ng negative ion, is kailangan initin muna. It's either initin or pukpukin, magkaroon ng pressure para mag-emit ng negative ion. Yun nga lang, because napakaganda ng nanotechnology, is ang kailangan na lang po, para mag-emit ng negative ion yung mga stones na yan, is yung body heat natin. Kaya mas naging effective siya, lalo na, of course, kapag suot. Actually, same ng effect din po yan kahit nakaganito. Okay? Kahit nakaganyan, magbe-benefits ka dun sa negative ion sa far infrared. Ngayon, ano po yun? Yung mga stones na yan ay nilagay po sa frame. Okay? Si Sir, tiniga talaga akong ganda talaga sa salamin mo eh. yung salamin natin lahat is nilagyan po ng mga stones. Ano yan? Organic germanium stone, black tourmaline, and nanosilver. Para saan? Okay? Ang nanosilver is natural antibiotic. Kaya wala tayong problema or wala tayong magiging kaso kung kahit kanino mo ipagamit ito. Kahit may sore eyes, walang problema. Kasi nga, meron pong nanosilver. Ano pa? Combination po ng germanium and tourmaline. Ang purpose niya is i-increase niya yung oxygen supply sa ulo natin. Kaya po nagkakaroon ng magandang balanse. Tsaka lumalakas kasi yung mental alertness mo tumataas. Actually, lakas mo na talaga yan. Yung ginawa ko na may suot kaya ng ion spec, lakas mo na talaga yan. Yun nga lang, hindi mo na ilalabas yung potential na lakas mo kasi nga, overexposure or na-expose ka sa mataas na frequency. Okay? Ayan. So, yung stones or yung tourmaline, ayan, increased oxygen supply, helps eliminate free radicals and increase immunity. Okay? Far infrared is natural na kukuha natin sa sikat ng araw. Okay, ang maganda ngayon, may mga procedure na or may mga session na pag i-expose ka sa far infrared kasi, yung ugat natin bumubuka. Okay, kahit hindi siya iniinom, once na na-expose ka sa far infrared, yung mga ugat natin sa katawan is bumubuka. Doon po doon po nag-uumpisa gumanda yung blood circulation. Okay? Because of far infrared. Ano ba? Ito po yung negative ion. Ito po yung pinaka-main na kung bakit ang dami pong natutulungan. Okay? Negative ion is a odorless, tasteless, colorless. Naturally, nakukuha natin sa natural environment. Bakit sinasabi natin na sariwa yung hangin sa gubat, sa dagat, sa falls? Kasi po, yung sariwang hangin na nababanggit natin,
meron pong tinatawag na negative ion. Na ang maganda, yung eyewear natin, nagpuproduce siya ng negative ion. Ang purpose is magbigay ng oxygen sa blood natin. Kung gumanda yung blood circulation mo at yung dugo mo punong-puno ng oxygen, doon po nagkakaroon ng repair yung organs natin. Okay? Kaya po yung iba, nararanasan nila malamig sa mata, okay, nawawala yung sakit ng ulo nila because of this. Because of negative ion tsaka far infrared. Ayan. Better absorption, better detoxification, and better blood circulation. Ang maganda nun, ayan, nakapatent tayo, may QBE, Product Liability Insurance, World Health Association. Alam mo yun po, sa mga distributor, sa mga hindi pa nakakaalam, bilisan natin. Kasi this year, nilalakad na po ng head marketing natin na maging accredited tayo ng WHO. Isipin nyo yun, kung yung produkto mo, Department of Health dito sa Pilipinas, nare-recommend tong eyewear. Ang kailangan na lang natin, bilisan. Lahat ng kakilala. Sino ba mas marami, kakilala o hindi kakilala? Hindi kakilala. Tama? So, yun po yung sinasabi na dapat, actually babaguhin mo lang. Babaguhin mo lang yung pagtingin mo dun sa nahihiya ka. Okay? Kasi po, ang purpose naman talaga natin, bakit tayo nag-member, of course, para kumita. Pero at the same, ang maganda nun, nakakatulong tayo sa kapwa. Which is, yung salamin, hindi po siya na-expire. Hindi natin obligahin para kumita tayo. Yung tao, bibili monthly, bibili yearly. Hindi. Okay? So, negative ion, clinical studies, kumpleto po sa certificates, FDA, consider po tayo as medical device. Nung pandemic, hindi po tayo nagsara. Because consider po tayo as necessity. Kasi nga, medical device po tayo. Okay? Statement letter for Indonesian Ministry. Ayan, Korean Far Infrared. Ito, QBA certificates, ROHE, Europe certificates. And consider din po tayo ng Taipei Medical Center as Certificate of Effectiveness. Consider na kapag sinuot mo yung eyewear, kung may eyebag ka man, malaking tulong po yung eyewear natin. Kasi nga nakakapagpaganda siya ng blood circulation sa mata. Okay? Ayan, negative ion spectral effectiveness test report. And ang purpose, once susuot mo siya, again, gumaganda yung blood circulation mo. And punong-puno ng negative ion yung mata natin. Doon po nagkakaroon ng improvement. Okay? Again, sa mga distributor, hindi po natin sinasabi, gamot. Hindi po, gamot. Cure, bawal po yung mga ganyan. Kumbaga, lalo na sa crowd. Kumbaga yung mga word na yan, forbidden yan. Hindi dapat binabanggit natin yan. Ayan. So, una pong nabanggit sa amin, yung ion spec, itong ganitong testimony. Nung una po, talaga, maski po ako, hindi ko kami naniniwala. Kasi nga, unang-una, sasabihin ng speaker, ito daw yung before, tapos ito yung after. Pero kung totoo, hindi naman nababasa. Pero kung makikita mo kasi dun sa picture, meron nangyaring kakaiba. Nag-normalize yung sa babang picture. Doon na namin nakita na taga Bintar, Ilocos Norte, Pilipino na nagda-testify. Okay? Bintar, Ilocos Norte, ang sabi niya, pinanganak po siya na banlag talaga. After 4 weeks na pagsuot ng eyewear, nagkaroon po ng improvement. Okay, ano pa? Ayan. Kadalasan po, lazy eye. Yung natutulungan ng eyewear. Lalo na po sa mga kabataan. Kasi po, malambot pa po yung mga muscles ng bata. Kaya mas mabilis yung improvement nila pag gumagamit po ng eyewear. Okay? Ano ba? Ayan. Call center agent, after 2 months, nagkaroon ng improvement. And, ito po, lazy eye, pterygium. Ayan. Makikita nyo, hindi na po siya gaano pula, mamumula. Hemifacial spasm, yung mga kirat. Yung may problema po sa muscle ng eyelid. Si Tita, ikaw, testimony din si Madam. Dati po siya mild stroke, tama? Ayan. Dati ho, nakikita ko siya, talagang nakapikit yung kaliwa, tama? Kaliwang mata niya. Pero because of GSO9, again, yung GSO9 na suot ni Tita, mataas po ang bilang ng negative ion. Pati yung suot mo po. Ayan, kaya maigi po yan. Ayan, congenital cataract. Pinanganak pa lang may katarata na. Lastly,
Ito po, ito. Lahat naman halos nakakilala dito. Ito yung driver natin kanina, madam. Ayan, si Wilman Saavedra. Pakinggan lang po natin sa inyo. Ngayon, meron na tayong isang kaibigan ko dito na natulungan ko ng product ko natin. Magkikwento lang ko si Madam tungkol doon sa nangyari sa kanya. Ako po si Duina Asiaga Marquez, nakatira sa Santo Tomas, Pangasinan. Noong unang kuwan, naramdaman ko po kasi masakit sa mata ko, saka yung ulo ko. Nagpa-check up ako sa eye center. Sabi ng mga doktor sa akin, ano daw may kakaiba sa mata ko. Ano daw tawag yun, astigmatism pigmentosa. Yung wala daw gamot. Yung paunti-unti na daw, nabubulag. Naiyak ako. Sige po, kailan kwento niyo? Tatlong doktor na akong nag-second opinion kami, ganun pa rin ang findings nila sa akin. Andun sa tatlong doktor na ako nagpatingin, ganun pa rin. Tapos yung kapatid ko, nagtanong-tanong siya sa mga kaibigan niya kung may alam silang nakakagamot dito. Sabi naman nung kaibigan niya ni Yaya, sinabi niya mayroon siyang alam na nakakagaling daw dito sa sa mata ko. Tapos pumunta kami doon sa Mandaluyong. sa Mandaluyong Sa po. office ng MGI. Sa may Sa may cherry. sa may cherry. Doon ko na itong salamin na ito pinagamit sa akin. Kasi nung kuwan, masakit naman, napansin ng kapatid ko na masakit tong ulo ko, hindi ko may para siyang nabibiyak. At saka yung mata ko, makirot siya. So, pagkatapos yung gamitin mo yung salamin, ano po yung salamin? Pagkatapos na gamitin tong salamin, wala akong nawala yung pananakit ng mata ko at saka yung ulo ko. Hanggang sa tuloy-tuloy ko siyang ginamit. Ngayon po, kumusta na pakiramdam niyo? Okay naman po siya, hindi na siya sumasakit, hindi na sumasakit yung ulo ko, hindi na kumikirot yung mata ko. Sa kapag gamit ko siya, hindi na nasisilo yung mata ko. Maliwanag na rin yung paningin ko pag nagbabasa. Ayan. So, si Madam, nabanggit niya kanina, sa Mandaluyong. Hindi naman ito Mandaluyong, tama? Dati po, again, nagsimula ang MGI, tapat po ng Ligat, tapat ng Cherry. Yung opisina po doon, 1/4 nito. 1/4 nitong opisina natin ngayon, itong room natin. Sobrang liit. Kaya hindi pa gaanong naniniwala ang tao. Pero tingnan nyo naman ngayon. Ang laki ng opisina, ang maganda nun, itong room natin, itong mismong room natin ngayon dito sa 21st floor, 3 kwarto, tama? 3 pintuan, sa atin po mismo. Sa ating mga distributor. Binili ni Sir Anthony Chin para sa mga distributor dito sa Pilipinas. Kaya pinapalakpakan po yan. Yung mga ganong testimony, alam niyo po, actually hanggang ngayon tinatamaan pa rin ako. Kasi yung ganong pasasalamat niya, hindi po nababayaran ng 1 yun. Hindi po nababayaran ng outright yun. Pakikinabangan yung ganong pasasalamat niya hanggang sa yung mga taong hindi pa naniniwala dito sa Ion Spec. Masarap pong makatulong sa tao, yung mga ganyang pasasalamat nila, yan ho yung nakakapagpataba ng mga, lalo na puso ng mga upline. Ito, upline natin to. Si Wilman Saavedra, ang ating top 3 ngayon sa buong Pilipinas. Okay? Madalas po ng nakakabenta dito, or siguro may ilan dito, wala pong negative ion, far infrared, black, normally na pinapaliwanag. Pinapasuot lang dun sa kliyente, bumibili yung tao.
Kasi nararamdaman nila kapag suot nila, may kakaiba, nakakaramdam ng ginagawa. Okay? Tip din para sa mga distributor, pasuotin nyo habang kinukwentuhan nyo. Hindi lang yung kinukwentuhan nyo, ito yung salamin, ito yung model, hindi. Pasuotin nyo din. Kasi sigurado yan, in 1 hour, madalas po nagkakaroon ng pagkakaiba sa pagsuot nila ng eyewear. Product speak for itself po yung yung ion spec. Okay? So, yung mga testimony na yan is napakadami na. Glaucoma, congenital glaucoma, pinangpalang may glaucoma. After 2 years without any operation, ito na siya ngayon. Nag-subside, nawala po yung pamamaga, nawala yung bukol, nawala yung pressure. Maganda nun, habang suot niya yung eyewear, nape-prevent na yung isa niyang mata sa pagka-glaucoma. Okay? So, ito, napanood na siguro natin Anong kanina. sukat niyan? Grab. Ayan. Sa mga first time na nagsusuot, tita, naramdaman niyo ba to? Naramdaman niyo ba to? Inaantok, medyo nahihilo, nagluluha. Naramdaman niyo ngayon? Si tita sila. Nararamdaman ko po. Yung pag-aantok. Oo. Okay. Sa kanya naluluha. Pwede pa Nagluluha din. Si tita. Oh, okay. Yan na po yung time na nag-a-adjust yung katawan nyo dun sa ion spec. Yung iba nga dyan, pag nagsuot nung sa eyewear, yung iba nagsusuka pa. Hindi kinakaya. Ibig sabihin, nag-a-adjust na po yung katawan mo. Nag-a-adjust na yung katawan mo dun sa suot mo na ion spec. Okay? Ayan, dizziness, eye droppings, and yung mga models niyan, kumpleto po yan. Pang-bata, pang-matanda. Okay? Sabi nung iba, bakit ko papasukin si MGI? Hindi naman consumable yung salamin. Tama ba? Hindi naman talaga consumable eh. Pero maganda nun, once na member ka ng MGI, pagdating ng araw, may pipiliin ka rin ibang design na gugustuhin mo. Totoo po na ang salamin natin is hindi po na-expire at hindi na ko-consume. Iniisip ng ibang mga distributor sa network marketing is hindi kumikita yung mga upline, hindi kumikita yung mga distributor, hindi po. Wala pong saturation na tinatawag. Totoo po ba na araw-araw may nagdi-18? Araw-araw may pinapanganak. Kung yung mga malalaking companies nga na gumagawa pa araw-araw ng kaldero, gumagawa pa ng araw-araw ng sasakyan, kung tutuusin ang sasakyan, madalas, sa isang buong pamilya, ang kailangan lang ng sasakyan, isa. Ang tanong, yung isa, sa apat na miyembro ng isang pamilya, ilan ang kailangan na eyewear? 4. Ikumpasyonista pa si ate. Hindi lang. Tama? So, malaki po yung market natin pagdating sa eyewear. Yung mga nakikita natin sa mall, di ba? Ang dami pong brands. Ray-Ban, maraming brands. Sa Festival Mall man yan, sa SM, sa Robinson, ang daming brand ng eyewear. Kung tutuusin, magkakalaban din yun sila eh. Sa atin, wala tayong kalaban kasi nga yung frame natin walang katulad sa iba. Yun po yung maganda. Ang kailangan na lang natin maipaintindi sa tao na may ganitong technology. Okay? So maganda nun, yung technology ng eyewear na may negative ion at far infrared, nailagay po siya sa mga apparels. Nailagay sa head to foot. Meron pong nano cap, merong eye mask, merong ionized face mask, merong anti-radiation chips, merong knee guard, merong medyas, merong neck belt, negative ion generator, and nano ring sa mga kalalakihan. Ayan, sa kababaihan, sinusuot din po yan dito. Pero mainly, sa mga kalalakihan, ang may mga nagsusuot po niyan, yung may mga erectile dysfunction, yung may mga prostatitis. Okay? So maganda yan, again, hindi po siya na-expire. Ayan. Yes po, nano ring. Nilalagay po kay kapitan tsaka sa 2 kagawad. Hindi na kasi Latina, hindi na. Yung nano ring tita, na-gets mo? Yung 2 8, di ba? May maliit, tapos may malaki. Meron na pala dyan. Ayan. Indented po talaga yan doon sa ari ng lalaki. Pero maganda nun, pwede po siyang isuot dito sa kamay. Ay, di pwede pala yun sa babae. Pwede po sa kamay, pwede po sa babae. Lalo na yung madalas sa cellphone, maigi po yan. Pwede po sa babae yun, of course. Ayan, ano pa? May fabric ionized mask, may elbow guard, may bra. Ito po yung bago. Isa sa bagong lumabas.
may bra pads. Consider na helps prevent breast cancer. Okay, lalo na sa mga nagpa-breastfeed, maigi po yan. Provides oxygen levels around the breast. And meron tayong tawag yan? Bracelet. Akin, nilagay ko sa paa. Bracelet. Okay? Consider na anti-electromagnetic radiation din po yan. Madalas ka nagsa-cellphone, kailangan mo din yan. Pampalakas, active ka, kailangan mo po yan. Okay? And ang maganda nun, ayon spec, is the eye protection is cheap. Tama? But our eyes is priceless. Ito po, intindihin nyo lang. Okay? Lalo sa mga distributor. Buong family po namin, hindi po kami talaga believer about network marketing. Okay? Nakita na lang namin gaano kaganda yung ganitong industriya kasi nabuo yung pamilya namin. Nabuo kami. Dati po talaga, sa araw-araw na gawain sa bahay, lahat kami empleyado, ako, kapatid ko, watak-watak, lagi. But because of network marketing, nagagawa po namin yung gusto namin. Minsan pa nga napapasama, nabibili namin yung hindi namin kailangan. Because of this. Nakapunta po kami ng South Korea, Thailand, Bali, Indonesia because of this. Libre po. Sa ngayon, ito, sa mga hindi pa nakakaalam, until July, meron tayong promo sa mga distributor. Kailangan mo lang magkaroon ng sales na 350 sa kaliwa at sa kanan. At bibili ka ng worth 1,000 PV. Until July, kapag nakumpleto mo yon, meron kang trip to China, Shenzhen, China, which is, alam nyo yung pakiramdam na, saan ba gawa yan? Tanong ng client, ito, naka-video ka, tapos binibidyohan mo paano ginagawa yung produkto natin. Tama? Ang ganda nun. Ang sarap sa pakiramdam nun. Kaya po, ito po, intindihin nyo lang, everything is network marketing. Simula pa ng una. Ang pinakatandaan nyo, ang itatak nyo sa utak nyo, ang networking is pakikisalamuha. Tama? Ang networking is pakikisalamuha. Depende na sa'yo kung paano mo intindihan ang networking. Kasi ang iba, ang pag-intindi sa networking, pyramiding. Scamming. Pero hindi po. Networking is napaka-broad. But network marketing, dito po, maraming nagbago ang buhay. Isa na po kami doon sa family namin. And this time, ipaliwanag po natin, or explain natin, ano yung numbers game. Okay? Kasi po, yung iba namamahalan sa salamin, tama? Ayan, anyway, hindi ko na naipakilala, Sir Anthony Chin. Ayan. Pagdating sa network marketing, 30 years na po siya. Kaya po, nasasabi niyang 1,000 years. Alam niyo maganda, wala tayong payout sa opisina, wala din tayong pay-in. Tumatakbo ang MGI because of nagbebenta, marami nagbebenta ng distributor. Okay? Kaya po, tatagal po talaga yung system ng MGI. Si Sir Anthony Chin, ang founder natin, and ang ating inventor, si Dr. Sun Lee Fung. Okay? Then, si Sir Ari Chin, ang isa sa nagmamanage po dito sa Pilipinas, and si Sir Bram, ang ating Global General Manager. Okay? And this time, explain po namin ano po yung numbers game sa mga distributor. Ito po, internalize natin. Kailangan po nating itatak, lalo na po sa numbers. Yung nababanggit ko kanina, madalas ang problema nila 8-4. Tama? Madalas namamahalan sila. Pero hindi po madalas hindi po pera ang problema. Kasi ang 8-4 po, marami na dumaan sa atin yan. Sa edad ho natin ang 8-4, marami na dumaan lang sa atin yan. It's either pagkain man yan, bayad sa kuryente, pangregalo, pamasahe. Dumaan na yung 8-4. Ang tanong, nasaan, may balik ba yung 8-4 mo na nagastos mo natin? Wala. Tama? Which is, this time, explain natin ano yung meron sa business side ng MGI. Kasi po, sabi ko nga, yung 8-4 namin dati is pinangutang lang. Yung isang perasong salamin at yung isa kong account, pinangutang din namin yun. Hindi po problema madalas ang pera. Ang problema, yung magiging desisyon po ngayon. 5 years ago, 6 years ago, nagdesisyon kami na gawin po yung ganitong industriya.
Sa ngayon po, ang dami na nababago at ang maganda po nun, ang dami pang mababagong buhay sa ngayon. So this time, ipapakilala ko sa inyo ang soon-to-be millionaire distributor dito sa MGI. Okay, isa po siyang gwapo, bukod sa akin. And isa pong desidido na gawing career din po itong MGI. Okay, and sabi nga, soon na maging millionaire dito sa MGI. And isa po siya sa mga kabataan na kung may gusto kayo ipakausap niyo sa amin. And isa kami sa kabataan na gustong ipakita sa kanila, ang daming nasasayang na oras sa labas eh. Pero ang network marketing ang isa sa pinakamadaling gawin. Kasi nga sa una, kasama mo talaga kami. Sa una, i-guide ka namin. Okay? So this time, ipapakilala ko sa inyo from Basud, Camarines Norte. Please welcome, palakpakan po natin, Jay Vilante. Ayan. Hello guys, kamusta kayo? Okay lang po ba yung sa product presentation? May naiintindihan po ba? Yes! So yun, mas maigi magamit natin yung iSpec kasi ako po talaga dati din ako tutok sa laptop, sa cellphone. So kasi 2010, 2011 yan. Nag-start na ako maghawak ng computer, kaya cellphone na ako. So hanggang sa last year, nagkaroon ako ng gusto kong matuto ng gumawa ng website, automation chatbot. Kalahating taon yun. So may dumugo sa mata ko. Then yung mata ko nagluluha. Then yung parang may kuwabami siyang kunti, laging masakit yung ulo ko. So ngayon, nung gumamit ako ng iSpec na clear, yung nagkakalaga ng 6.3. So actually binigyan lang yung tito mama ko ng salamin, pinera muna do sa galing kala Sir Wilman sa Bedras. Actually ko po siya, tito ko po siya eh. So after 1 hour po nawala yung dugo sa mata ko. So doon ako nabilig, tapos yung insomnia ko, then hirap ako makatulog, pananakit ang ulo ko, nawala po yun. Hanggang ngayon wala na. Ganun ka-effective yung salamin. Sabi ko nga, kung mag-negosyo ako balang araw, ang iisipin ko, ano yung product na ibebenta ko na walang kalaban sa market. Kasi may napanood ako sa sa mga influencer, vlogger, mga ganyan, about sa negosyo. So yun nga, anong product yung bebenta mo na wala kang kalaban sa market? Marami akong naiisip na product. Marami din ang potential. Tama po ba? So ang pangalawa, paano makakatuloy yung product mo sa mga tao? So naisip din ako, paano makakatulong? Kung nagbenta ako sila, makakatulong naman yun. Kaso marami akong kalaban. So, yung makakatulong sa health, yun. So, di ko alam na yung salamin pala, suot-suot ko na, yun na pala yun. So, yun nga, yung sumama ako rin sa San Pedro, in-invite ako ng pinsan ko. Anong nangyari? Sabi niya, punta ka sa San Pedro, sama ka sa amin. Ako, ilang beses na ako binabalik-balikan ng pinsan ko. Actually, nasa Bicol siya ngayon eh. So, kinukulit ako, so sumama na lang ako. So, sabi ko, magbabakasyon na ako eh. Di ba, 1 linggo lang. So, hanggang ngayon, din ako nakauwi. So, ginawa ko na din po siya. So, negosyo yung gantong salamin. So, yun yung nakatulong po sa akin. So, bago po yan, pakilala ulit po ako. So, I'm Jay Vilante po ako. So, Jay Vilante po ako. Ang background ko po is BSBA Major in Marketing Management. So, hindi pa ako nakapagtapos ng Marketing Management, second year college na po ako. So, negosyo na ako. So, kasi na-involve na din ako sa gantong larangan ng negosyo. So, try ko lang. Then, hanggang sa na-apply ko na rin. Then, din pa ako ng traditional business ako. Nagtinda akong isda, gulay, prutas, yan, yung mga negosyo ko. So, yun nga, malaking tulong din naman yung ganong negosyo kasi hindi mo naman problema yung ulam isda, di ba? Pang araw-araw. Yun nga, ang problema, hindi mo siya mailalabas sa labas. May papadala mo sa Mindanao, Bisaya, Bansa, di ba? Kasi
marami naman na gano'n, bebentang isda doon sa kabilang lugar di ba? So, yun nga naisip ko. So, sabi ko, try ko na ng ganitong negosyo para market lahat buong mundo. Lahat ng tao sa buong mundo kasi lahat may mata. Tama ba? So, explain ko na lang po dito yung marketing plan ng MGI. Wala. Sige, baba. Ano ba? So, ito pa yung marketing plan ng MGI. So, no joining fee po tayo, no registration fee, affordable price yung product natin, no demotion, no flash out. So, yun ang maganda dito, flash in lang tayo. Then, no monthly maintenance and no annual fee and massive income and passive income. So, yung ano po natin dito, yung $1 po natin dito sa MGI, equivalent po ng 70 pesos. Kung sa Amerika, sa